Bibles. Matthew chapter 28 verse 18 to 20. Manindog tapalihog, manindog tapalihog. And then open your Bibles. Matthew 28 verse 18 to 20. Now I'm bringing the lesson about the church. You know, Christian, the church is very important sa atong kinabuhi. You know, ang dealing sa Ginoo sa atong panahon karon na sa church. Ang church mo ay caretaker sa gospel. And the church is the body of Christ. And the church is the bride of Christ. So, ang lihok sa Ginoo naa sa church. The Great Commission is given to the church. Now, ang gusto sa Ginoo, no, kita nga mga Kristiyan, atong masabtan unsa ka importante ang church. Young people, if you want that God is going to bless sa imong kinabuhi, ang imong utang mga damgo, apil ang iglesia. No, nato sa imong kasing-kasing maggamit ka sa church, makatabang ka sa buluhaton sa Ginoo, labi na sa misyon. So Matthew 28 verse 18 to 20, akong basahon, and Jesus came and spake unto them, saying, all power is given unto me in heaven and in earth. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even and to the end of the world. Amen. Let's pray. Our Heavenly Father, we thank you, Lord, sa among pag-ani karon sa Balay Tigumanan. Thank you, Lord, sa mga bisita namo. Ako nagpray kung wala pa sila makabaton sa kinabuhing dayon nga ilang madawatan si Jesus Christ, nga ilang bugtong og personal nga maluluwas. I ask the Holy Spirit to open their eyes, their heart, nga ilang madawat ang kaluwasan sa ilang kalag. Lord, I pray also to every one of us na ikaw maghatag ka na mong kalipay, kadasig, sa pagpaminaw sa imong pulong. Among masabtan, Ginoo, unsa gid ka importante ang church sa among kinabuhi. Ang among kinabuhi, Ginoo, ang among mga damgo sa kinabuhi, lakip niini ang iglesia. Nga kami, Ginoo, mo invest sa among kinabuhi para sa iglesia because, you know, God, you love the church. Ikaw, Ginoo, nag-amuma sa iglesia. Salamat, Lord, nga nahimo kaming party niini. Ako nag-aampo, Ginoo, nga ikaw magapanalangin sa matag usa kanamo. In Jesus' name I pray. Amen. Thank you. Please be seated. Now, ang tinuod nga iglesia, no, gi-amuma sa Dios, gi-atiman sa Dios. You cannot destroy a local church because it is protected by God. No? So, ang simbahan, no, gimahal sa Ginoo, giatiman sa Dios. No, katong mga Kristohanon nga not knowingly you are destroying the church, manubag ka sa Ginoo ni ana. No, dili tanang simbahan iya sa Dios. Dili tanang mga pulis na dili tanang nagdalag pusil, police. You cannot say because you know nasa lay Bible iyahan na sa Ginoo. So imo nang mahibaw-an kung ang una sa tanan about sa doctrine of salvation. Okay? So, dili tanang Baptist church, buhi nga iglesia. Some are dead church. They are selfish church. No? So, bulahan ang mga Kristohanon nga naa kamo sa buhi nga iglesia because God is going to bless you. And God is going to use us. No? As a church, gimahal ta sa Ginoo, siya dang naghimuta sa buluhaton sa Ginoo. Why God created a church? The number one, ato na ninggi review nato, to preach the gospel and make disciples to all nations. No, ang buhay nga iglesia nangabi kog kalag, nag-support sa mga missionaries. Number two, to edify believers. Edify means to build up their spiritual life. There is a church, diri ta mo grow, diri ta maligon og mo ini breeding ground sa mga missionaries, no? Mga pastors nga gamiton sa Ginoo. Salamat sa Dios, we have a Bible college o garon do na tay mga international Bible student. Now maybe month of September or di pa mahumaning mga tuiga, no, doon ay mga lain-lain nga mga nationalities mag-ani sa atong lugar because gusto nila nga mo-eskwela sila sa atong Bible college. Now we will pray for that. I know it's hard, it's very expensive, but I do believe it is God's plan. Anyway, God is going to supply our needs. Amen? Pinaagi ninyo sa matag-usa ninyo. It is our
a chance to be blessed by God financially. As long you are willing to be a channel of blessing, nga makahimo ka sa pag-support sa church financially. Now, number 3, to glorify God. The third purpose of the church is to glorify God. Review ra ni nato ha. Kung gusto ka nga ang imong ipataas ang ngalan sa Dios, alagara siya diha sa church under the authority of a local church. Ang atong ipataas din sa church dili ang pastor. Dili ni tungod sa pastor, nor any of us, but the Lord Jesus Christ. Atong ibayaw, atong ipataas diri sa church ang Ginoo. Amen? So it's only by the grace of God nakapangalagad ta sa Ginoo. Now, number 4, diri ta magsugod. To teach believers God's way. We have the Bible. The Bible is complete. So, sa atong panginabuhi, ang maghatag natog instruction is the Word of God. Sa kinabuhing Kristiyan, if you want to be happy, study the Bible and follow the Bible. Amen? If you want to have money, study the Bible. Work hard and be honest. So, kung gusto kang mahimong maayong leader, study the Bible. So, ang purpose sa church mo ang pagtudlo sa tanang butang sa mga Kristohanon. Commit thou to faithful men who shall be able to teach other also. 2 Timothy chapter 2, verse 2. And the things that thou hast heard of me among many witnesses, the same commit thou to a faithful man who shall able to teach an other also. Kinahanglan tag mga men magwali. Amen? Kamu mga ladies, magwali mo sa balay lang. Inyong walihan, inyong bana. Pero ang bana mo'y magwali sa church. Marag di mo to. Amen? Ha? Usay, nahimo ng joke nga ang maghimo sa outline ang asawa sa pastor. Pero joke ra na. Ha? So, men, be a man. Amen? Mga lalaki, unsa man kamo? Ha? Pagkalalaki, kamo'y mag-una sa pag-alagad sa Ginoo. Dili ang babae mo'y maguyod ninyo. Dapat kamo'y ma-instruction sa inyong mga anak and righteousness, how to love God, how to serve the Lord. Mga anak, di ta malate. Forward diha sa pagsimba. Amen? Dili kay kita mga laki, paluya-luya ta. Kung sa mga lalaki ka. Ha? Amen? Kaya tayo mag-una sa atong pagkakristohanon. Tayo mag-una sa pagpangalagad sa Ginoo. Okay? Apostol Paul gusto niya matudloan ang mga lalaki para matudlo sa uban. Kitang mga lalaki, we are born to be a leader to our family. A leader nga po ng babae, pero assistant ra na sa bana. Ha? Pero dire sa church, man, be a man. Amen? Amen mo diya? Suportahin ninyo, kamo mga asawa, suportahin ninyo yung bana. Muwali na ganyan yung bana, mubasag Bible. Love, grabe ka mubasa, love. Grabe yung kayo, ha? Ikay basa-basa pag Bible. Ha? Wala ra ba mag-offering? Ayaw lang pag itugaan. Ay na mubasa, aron mag-guilty. Amen? Amen ba mo, ha? Support the men, ladies. Naata din sa church aron makaton ta sa paagi sa Dios, aron matudluan ta sa pulong sa Dios sa tanang mga butang in our doctrine o matudluan ta sa ubang mga butang. Now, ang paagi sa Dios, sa paging nga matudlo nato sa pulong sa Ginoo. Dunay ni dool ako dito sa kuan ba? Dito sa tamong giyatuan ba? Ito? Siargao, ingon siya nako, adto siya, isa, pastor, nakikita gisa nako, nagpa-picture siya nga, abi ni mo pastor, ang among tanawon inyong simbahan. No, nalipay sa kayo. Okay, sige tagwali unsaon nga panalanginan sa Ginoo, mga sinso. Yan ang madunggan, sige, work hard and be honest. Young people, if you want to be blessed by God, work hard and be honest. Amen. Saan yung pag-honestikasan ka, trabaho ka, pag walang amo, tinapulan ka, you will not be blessed by God. Now,
ang atong paagi sa pag-asinso nasa Bible. Make God your partner through giving. Una ang Diyos. Kaysa imong trabaho. Pag simba ganing, sirado ang tindahan. Ayaw nag-duty. Simba, kayroong panalanginan ka sa Ginoo. And then, pagtigom. Tigom ba? Savings. Dili kay imong sweldo, hurot. Hurot, sige, hurot. Dili na kaubuton sa Ginoo. The Bible taught us about saving money. Go to the ant thou sluggard and learn his ways. Ha? He gathered food during summer. Anong ant ba? Kana bang lumigas? Ingon sa Bible na ang wise, there's oil in the dwelling of the wise. But the fools, buang ba? Gasto dayon. Kung wa kay tinigom, ingon sa Bible, buang ka. Ha? Amen mo diha? Nanas Bible, Pastor? Naa. Kung saan pag-asinso, una, magkoging trabaho, makig-partner sa Ginoo, muhatag sa buluton sa Ginoo. Number 3, magtigom. And then number 4, learn to invest. Kabalo ka, unsaon na kay tinigom, unsaon nimo? Perinda nimo kalubian, unsaon nimo pag-invest niya na. Dili kay sa pera, meaning ka mo mag-invest, mawala na. Now, God created the church to teach His ways aron kita magpuyo nga dunay kaalam. Kitang Kristohanong kinabuhi, dili lang ni tanan about Bible doctrine sa atong. That's good. Christian, you must know our doctrine in the Bible, the doctrine of salvation, the deity of Christ. Why is it Jesus Christ is God? I'm going to ask you, naba mo verse sa Bible nga si Jesus Christ is God? Sa pastor, wala magikoy bersikulo. Dapat makabalo ka. You can explain some verses in the Bible. Na yung mga bersikulo sa Bible nga it's hard to explain and you can able to explain it. Pastor, unsaon man, if you cannot di mo masabtan, just ask other Christian how to explain it about for example, the doctrine of salvation, the assurance of salvation. Once you're saved forever. Some people, unahuna nila nga di na sayawan. No, it is godly. It is biblical because dili tayong sulti ang Biblia. No, nga kung gidawatan na to si Jesus Christ nga atong maluluwas, nakabaton na ta sa kinabuhing dayon. Dili kinabuhing putol-putol. Ang naghawid sa atong kaluwasan, no, John chapter 10 verse 27 to 30, 28, 29, ang naghawid sa itong kaluwasan, it is God, it's the Lord Jesus Christ. And God the Father, dili kita mo'y naghawid sa kaluwasan. So, ang uban mo siya, kung saan makabuhi ta, no. It is God the Son and God the Father who hold our salvation. So, ang kaluwasan is secure in the hands of God. Ang atong kaluwasan, not based on good works. Ang atong kaluwasan is gihimo ni Kristo, a finished work of the Lord Jesus Christ. Our responsibility is to believe in Him and to trust the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior. Umani mo madawat si Jesus Christ kay mong maluluwas, tagaan ka sa kinabuhing dayon, and your name is sulat sa book of life. The Bible says, bisag kinsa nga wala masulat sa libro sa kinabuhi, itambog sa linaw nga kalayo. The question is, are you saved? Naluwas na ba ka? Nakasiguro ka sa imong kaluwasan? Pastor, na ba na sa Biblia? Yes, na sa Biblia. Ang Biblia nagtug-an og kasiguruhan sa kaluwasan. Ang kasiguruhan sa kaluwasan wala diya sa reliyon. Wala siya base sa mayong buhat. Ang kasiguruhan sa kaluwasan diha ni Kristo, diha sa pulong sa Dios. If you accepted the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior, imo siyang gidawat, nakabaton ka sa kinabuhing dayon. 1976, month of May, akong gidawat si Jesus Christ nga akong maluluwas. Kamo, nakabalo mo kano sa inyo gidawat si Jesus Christ? The Bible says, whosoever believeth on Him should not perish, but have everlasting life. Nakabaton sa kinabuhing dayon. So, kung wala pa nimo gidawat si Jesus Christ karon, wa pa kay kasiguruhan sa imong kaluwasan, don't leave this place. Dawata si Jesus Christ nga imong maluluwas, pasudla siya sa imong kinabuhi. Okay? Now, number 4. Not only to teach,
sa tanang mga butang. Number 4 is to teach believers God's way, paagi sa Diyos. Doon ay paagi ang Diyos, doon ay paagi sa mga tao. Number 5, to provide fellowship for believers. Ang church, dapat doon ay fellowship. Ang church, kita mga Kristiyano, dapat di ta mag-away. Kaning away ni sa church na mga bingkel-bingkel, mag-uli na yun. Amen? In Acts chapter 2, verse 41 to 42, then they that gladly received His word were baptized. Nabaptize. O luwas na ka, nagdawat na ka sa pulong sa Ginoo, dapat musunod ka sa tubig sa bautismo because this is the first step of obeying God is water baptism. And the same day, they were added unto them about 3,000 souls. Verse 42, and they continued steadfastly in a falsehood's doctrine and fellowship. No, they mentioned rin ang fellowship and breaking of bread and in prayers. Hapit na ba na atong ano? So, iniguman na lang sa atong anniversary, magkuanta, Lord Supper ta. Before man unta to. No, nalimta na to, nabisita. Now, they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship. Man ka maluwas, gusto sa Ginoo, musunod ka sa tubig sa bautismo. Ang tubig sa bautismo, gikinahanglan ni, kay mao na imong pirmirong ang pagsunod sa Ginoo, but water of baptism, walay labot sa kaluwasan. Pero, labot ni sa panalangin sa Ginoo sa imong kinabuhi. Because God, He cannot bless sa iyang kanakan nga dili mo sunod niya. Water of baptism is one of the steps to be blessed by God. Now, continued steadfastly in a falsehood doctrine and fellowship. Now, sa diha nga dunay naluwas na 3,000 souls sa pagwali ni Pedro, ning sunod sila sa water baptism. Ang tinuod nga laluwas, musunod sa Ginoo diya sa tubig sa bautismo. O guman sila masunod sa tubig sa bautismo, nagpadayon sila sa pag-fellowship diha sa church. Ang fellowship sa church, importante kayo. Kristohanon, dili gyud na kabubuton sa Ginoo nga diri sa church, no, dunay mga bingkel. Salamat ko, no, sa atong fellowship. I don't know, doon na ba nag-away din mura wa ko kadungog kung doon na nag-away, mag-uliay. Amen ba mo diha? Kanang ingon si Pastor Sudi, kana kuno magminyo, dili na normal nga di mag-away. Kung human ninyo sa inyong kasal, wa mo mag-away, 30 na katuig, abnormal mo. Kinsa may wala mag-away. Manag-asawa, wala magbikil og istorya, pero dili magsumbagay. Kanang istorya ra ba, abnormal po nang magsinumbagay mo. No? Ang church do na ginay bingkil sa mga membro, pero magpinasaylo ay ta. Amen? Ang sayop niya na, og di ka kapasaylo. Ha? Muna nga mag-bear another burden. Ikaw, burden ka niya, kay musulti ka, kusog ka musulti. Siya pod, burden ni mo, kay di mo tunong og saad, magpinasaanay lang ta. Amen? So that we can fellowship one to another. Kaya di man taparihan, ay uban na to, ganahag sabaw, uban, ganahan, o walay sabaw. No, si Moses o si Stephen, dili ganahag sabaw. Nagpalit mo og kanang bulalo, ingon siya, ibilin lang daw ang sabaw. Iko, di pwede. Pagsako sa kanang bulalo, kailan mo bulalo? Ibutangan nagsabaw siya, no, do not include soup. Iko, no, dili na pwede. Butangan ginagsabaw. Butangan iso. Guul kay sa gatanaw sa sabaw. Pero ang mga bulanon sa pagkalipay sa sabaw. But amigo, gihapon ta. No, kaning duha, ang paborito nilang prutas, lubi, nga lahing. Itagaan ko ni sila gift, lubi, 5 kabuok, piting lipaya nila sa pastor. Dini madaot sa sunod semana. Ay ko dili na madaot. Gidala sila glubi. Inako rin pagdala glubi rin Ay malipay to atong mga amigo. So dadan ninyo glubi. Kay lipay ka sila para makaingon sila nga bada nindota sa Pilipinas daghang lubi.
Kamo yung gusto butong. Kani sila di ganas butong kay sayang kuno ng butong. Lubi ilang gusto. Pero di ta mag-away. Amen. Now Christian, we are the children of God. Di ta mailan sa mga tao nga mga anak ta sa Dios kung di makita ang gugma sa matag usa. We need to love one another. Bear another burden. Okay, ang pagsimba lakip ning fellowship. Pero diri sa ato, ingon sila, grabe diri sa ato, pastor, puno ang parking. Pag amen, pag ka amen, wala na tanang sakyanan. No, sa istorya saan mo diha, ha? Salamat kong Brother Ondo. Muna yung atong kuan, kaning manager sa fellowship. Salamat ko ni Ana nga suko ra gini. Dagang kay tao sa ila. Amen. Makadasig ng fellowship, kamong why fellowship. Muna hindi kayo mo grow. Pero naamoy ka-fellowship, magdinasigay, mo-grow ta diha sa Ginoo. Now, ang fellowship na nasa Bible, pero dili lang ta sa fellowship. Reminders, dili lang magnilibakay. Ingon si Brother Rene, ingon si Ray Cañedo, sa apel tag fellowship, kay dili ta mo apel, kita'y libakon. Sa apel kita kay libakon tani. Ayaw mo panlibak, ha? Amen? In 2 Corinthians chapter 6 verse 14, be ye not equally yoked together with the unbelievers. Kristoano, di ta makig-fellowship. Amigo lang na to ng unbelievers, pero di ta magkuyog-kuyog. Kamu mo yung people nga nung backslider mo, kaya inyong ka-fellowship, mga dili Kristohanon. Una makaawat mo sa mga alot. Ha? Sa dili ka ng mga batasan, makaawat mo sa ila, kaya di man sila Kristohanon. Muna, be not equally yoked together with the unbelievers, for what fellowship hath righteousness with unrighteousness, and what communion hath light with darkness. In Galatians chapter 2, verse number 9, and when James, Cephas, and John, who seemed to be the pillars, perceived the grace that was given unto me, they gave to me and Barnabas the right hands of fellowship, that we should go unto the hidden and unto circumcision. Now, ang mga Kristohano sa first century church, dili makig-fellowship ang mga Hudiyo ng mga Christian sa mga Gentiles. Kita, Gentiles ta? But Paul realized the importance of fellowship. Tanaw nila sa mga Hudiyo, di ta makig-fellowship ng mga Christian, kay walay mga tuli na. Sa una pa gina no? Giawayan gini. Sa di ta. Kanira nga kita rin mag-fellowship. Pero, si James, si Cephas, and John gave to me and Barnabas the right hand of fellowship. It means nga si James, Cephas, and John, doon na sila'y dako nga suporta sa fellowship sa isika Kristohanon. Aron dali sila mo grow spiritually. So kitang mga daan na ng luwas, kamong nga daan na, i-fellowship ninyo ng mga bago. Aron madasig sila, aron mo grow sila. So doon ay church, aron doon ay fellowship. Amen? O niya mag-away mo, di na kabubuton sa Ginoo, bunalan mo sa Ginoo niya na. Dapat atong pasanon ang matag usa. No? Labi na kamong bana o asawa. Kung dili mo kabalo mo pasensya sa inyong bana, magbulag mo. So magpinasaanay ta. Maos gihapon sa church. As brother and sister in Christ. Now the basis of Christian fellowship is Jesus Christ. Ano makig-amigo ko aning Kristohano na? Brother Moses, can you please come? Saan si ngalan kamu dua? Si Joshua kali. So you understand si Buhanel? That's very good. Yung kung dili ko ani makag-amigo niya, kay itom ni. Dili na ato siyang abiguhon kay Kristohanon. Amen? Dapat siya mahimutang blessing niya. Kani, di ko magig-amigo ani kay kani. Saman, guwapo ni, guwapo.
Malupigan ko sa gwapo. Amigo na to ni para mo grow sila. That's the reason why we have a church. Amen. Sa pastor, ayaw ko yuga to pastor kay bahog ilok. Tudluan na to, taga-eg jururan. Amen. Well, tinuod niya akong gisulti. Sa ayaw nagkuyuga pastor kay bahog nag-ilok. Atong tudluan, Brad. Maligo ka. Na juduran to. Gaan mong t-shirt. Para making fellowship na to, para magngalagad sila sa Ginoo, pareha na to. Amen? Dili kay, dili ko, dirira ko, lahi na siya. Lahi ta kita usa-usa ta diri kay mga kwanta, na tayo mga kutsi, kanang ilahaw, hawa na sila, luoy na sila. Di ta mo apilan na nila. No. Sa church, dapat, walay pobre, walay dato, making fellowship ta. Amen? Daghang salamat, brother. Daghang salamat, Joshua. So, fellowship is very needful to every one of us. Kanang mga Kristohanon nga di makig-fellowship. Di na mag-grow. Dugay kay mag-grow. Miserable ta kung di ta mag-grow. Now, that in 1 John chapter 1 verse 3, that which have seen and heard, declare we unto you that also you have fellowship with us, and truly our fellowship is with the Father and with the Son, Jesus Christ. Makig-fellowship ta sa ngalan ni Jesus Christ. In the name of Christ, makig-fellowship ta sa ubang Kristohanon. And that's the purpose of the church. Amen? Dili na trabaho na sa pastor. Daghan na kayo mo. Wagay ko kailan ninyo tanan. So, that's your obligation na makita nimo na ibago nga Kristohanon to smile with them, to talk to them, aron imo siyang ika-fellowship, aron madasig siya. Dili kay lingkod siya. Ay nang lingkod ha? Ako nang lingkodanan. Ayaw, pag naimalingkod ni mo, nga murag, isag daan, Ismail, hello, brad, ano ba? Amen mo? Bawal magmugot inside the church. Kitsa kanito, ano ni? Bunalan mo sa Ginoo. As a church, we need to love its members. Amen? Whether you like it or not. Gwapo ba siya? Dili gwapo. Nayuban gwapo, pero dili uso. Ayuban, rugged, handsome. Handsome ang sanina, rugged ang naong. Okay lang gyapon. Ingon si Pastor Ramon, nag-pronsit siya. Lar, ikaw diri pronsit. Kay naay pulis, kung ako, dakpon ta, dakpon. Pero ikaw, Lar, hadlok ang pulis nimo. Kay disinti kay kag naong. Makig-fellowship ta. Amen? Kamo, ha? Paggawas ninyo, ayaw mo ka na, smile. Hello, brad. Dili man na sa pastor sa mga staff ra. Kay kanang atong naong nag-smile ta. Gi-welcome na atong bisita, way bayad na pero nakapadasig na. Di ba? When you're in the church, you smile. You say hello. Brad, kumusta? Si Ma'am Juan nakauli na. Salamat sa Ginoo, Ma'am. I'm praying for you. Amen? Okay. The nature of Christian fellowship. Maunang pag-share sa pulong sa Diyos sometimes, pagdasig sa matag usa, ang atong tumong sa fellowship din sa church, mao ang pagdinasigay. Dili pagnilibakay. The danger of losing Christian fellowship is by sin. Mga Kristohanon na gani nga magpalayo sa church tungod na sa sala. Young people, ayag huwalata nga malayo ka sa Ginoo. It's very dangerous. Tungod sa imong sala. 1 Corinthians chapter 10 verse 21, you cannot drink the cup of the Lord and the cup of the devil. You cannot be a partakers of the Lord's table and of the tables of the devils. Daghan nga mga young people wala na makita sa simbahan tungod sa sala. Di na sila makig-fellowship. Kaya ang sala mo'y makapabulag nato diya sa fellowship sa church. They left the church because of sin. Ilang gihuptan ng sala, imbis ilang biyaan ng sala. So, ang makapaluya sa fellowship ang sala. Huwag mo nang nabati ka, you don't like nga makig-fellowship ka because doon na sala nga gitaguan. Doon sa Ginoo, pangayog pa sa hilo. Doon liya sa mga Kristohanon, pakig-fellowship. Para doon na kaisog, mayog no to sin. How to have fellowship in the church? Bear one another. Pasana agwantaha ang ubang Kristohanon ang ilang kinaiya for the sake of the Lord Jesus Christ hantod nga mo grow sila.
comfort and exhortation one another. Magdinisigay ka ang matag-usa. Pray one another. Forgive one another. Magpinasayluay ta matag-usa. Rebuke sin in each other. Kana si Rini Bartolaba, ubang driver, ako na silang ituluan. Rini, magsige man tagkuyog, makabantay gay ka, nga lahi ang akong gihimo, confront me. Pastor, murag di na maayo, Pastor, itug-an ta ka ni Ma'am Jima. Ha? Ako na siyang gignan. Kay para, marami na maayo, Pastor, da, murag, imo na kong pakanaugon, niya magkuyog kag chicks, simbako palayo. Itug-an ta ka ni Ma'am Jima. Dapat ato silang matudluan. Welcome na, Brad. Brad, murag ang bugiro na kay ka, Brad, ha? Delikado na, Brad. Ayaw kasuko. Ikaw po, labaw pa. Ayaw, inaana. Brad, salamat, Brad, nga imong konggi pasidanan. Amen? That's a fellowship. Dili kay, pastor ko, why may buot na ko? Pastor ko, ano mo day? Ayaw. Kay makasala ta. Kung imong unahuna nga di ka masayop, ikaw mo'y dakog sayop. Garbo na sa imong kasing-kasing. We need advice sa matag-usa nato. Okay? Rebuke sin each other. Christian, if you truly love the Lord, you must love the church and you have fellowship with the believers in the church. Because the church is the body of Christ. Usa ka ilhanan na nahimutang anak sa Dios, ganahan ta makig-fellowship sa mga Kristohanon. Kung wa pa ka ma-save, dawata si Jesus Christ nga imong bugtong og personal nga maluluwas. Saligi siya. Pasudla siya sa imong kinabuhi. No? Ang wala maluwas, dili ganahan musimba. Di ganahan makig-fellowship. Pero ang tinuod nga luwas, maglong ka, nga makigkauban ka sa mga Kristohanon. Amen? Apan ang kaluwasan, para sa itong mga bisita, ang kaluwasan na ni Jesus Christ. Manindog ta palihog, let's pray. Maghimutan ng invitation. Just bow your head and close your eyes. No, while the piano will play very softly. Bow your head and close your eyes para sa among mga bisita. I don't want to close this service without giving you a chance nga maluwas mo. The Bible says, for God so loved the world. God loves you so much. He died on the cross, Jesus Christ. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. That's the Lord Jesus Christ. The Lord Jesus Christ, He died on the cross. He came to this world. Iyang gipakamatyan ang tanan nimong sala. Iyang gihimo ang kaluwasan. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever, included you, believe it on Him should not perish but have everlasting life. Now this afternoon, if you are not saved, yung ka-pastor, wala ko kasiguro sa akong kaluwasan. But I understand that the Lord Jesus Christ is my only Savior. Ako siyang dawaton karon. I'm going to open my heart and I will accept Christ as my Lord and Savior. Ipataas lang imong tuo nga kamot, ay mailan, nga imong siyang dawaton. Ano na ba? Ayaw kaawa, Pastor, I want to be saved. Pastor, I want to be saved. Raise your right hand. Dili na ipagpamembro sa simbahan. Baptist cannot save you, but only the Lord Jesus Christ. Raise your right hand. Pastor, I want to be saved. Pastor, dawaton ako si Jesus Christ. Ano na ba? Now I presume that all of us are saved. Let's pray. Our Heavenly Father, we thank you so much, O God, sa imong pulong akong nawali. Thank you, Lord, for using me. Lord, akong ibalik nimo all the glory. Thank you, Lord, for every one of us. Bless every one of us. Intanan akong ipangayo. In Jesus' name I pray. Amen. Manlingkod mo,